Samantala, plano raw pong ilipat ni Pangulong Noynoy Aquino kay PNP Chief Nicanor Bartolome ang pwesto ni DILG's Undersecretary Rico Puno. Narito po report ni Trisha Zafra. Hindi pa ako magko-comment muna dyan. Hihintayin ko ang Pangulo dahil yan po naman ay prerogative ng ating Pangulo at hihintayin ko po kung ano ang kanyang magiging final na sasabihin sa akin. Pero most likely ba sir tatanggapin mo o i-decline? Hihintayin ko po kung ano yung sasabihin ng ating Pangulo. But I serve under the pleasure of our Chief Executive. Kahapon actually, pinag-usapan lang naman namin yung mga situations, pagdating niya from Malacanang, from Russia. At siyempre, nababanggit din yung nasabi nga niya sa Russia, pero mag-uusap pa uli kami. Matipid ang tugon ni PNP Chief Nicanor Bartolome sa balitang siya ang napipisil ni Pangulong Noynoy Aquino na ipalit kay DILG Undersecretary Rico Puno. Sa Vladivostok, Russia, kung saan dumalo sa APEC Summit si Pangulong Aquino, kanyang inanunsyo ang plano. Maaaring bigyan daw ng ibang pwesto si Puno. Actually, as Director General Bartolome, also to consider and to resign earlier, you will be given a different position so as to afford the next Director General time to, to get a firm hold of the forces that are in the PNP to ensure that we have peaceful elections. Inanunsyo ito ng Pangulo sa gitna ng ulat na inimbestigahan si Puno ni dating DILG Secretary Jesse Robredo bago ito mamatay sa isang plane crash. Sa gitna naman ng pananahimik ni Puno, dumipensa sa kanya ang Administrasyong Aquino sa balitang sinubukan nitong kunin ang confidential documents sa kondo ni Robredo. Ayon sa Pangulo, siya mismo ang nag-utos kay Puno na i-secure ang ilang mahalagang dokumento sa opisina ng kalihim. Posibleng nagkusa na rin daw si Puno na puntahan pati ang kondo. I instructed him to seal the office of Secretary Robredo to ensure that yung all of these records will be left intact. Sa balita na lang daw nalaman ni Attorney Lenny Robredo na si Undersecretary Puno ang nagtangkang pumasok sa kondo ng asawa. Ako in my grief, siguro wala ako naramdaman na iba. Ang gusto ko sabihin, parang very matter of factly na sinabi sa akin na may attempt. Parang siguro dahil lungkot na lungkot ako, mas parang sinet aside ko lang siya. I didn't really feel anything about the incident. Sinabi naman ni Justice Secretary Leila De Lima na tinawagan niya ang Pangulo sa pagitan ng alas 8 hanggang alas 9 ng gabi noong August 18, mismong araw ng pagbagsak ng eroplano ni Robredo. Ipinaalam daw ni De Lima sa Pangulo na may ilang dokumento si Robredo na kailangan maitago. Hapon ng August 19 ay nagtungo raw siya sa kondo ni Robredo para i-secure ang personal na gamit ng kalihim. Pero nalaman ni De Lima na nauna palang pumunta roon si Puno. Gusto itong paimbestigahan ni Senadora Miriam Defensor Santiago sa Senado. Be transparent. Kung inosente ka, sumagot na kaagad. How can you be transparent if your lips are sealed? Eh bakit siya mananahimik? This is all puzzling to me. Mula pa nitong Biyernes, sinusubukan na ng GMA News na kunin ang panig ni Puno tungkol sa issue pero hindi pa rin siya sumasagot. Trisha Zafra, GMA News.